What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Hello guys, what's up? Karo nga pala and welcome back dito sa ating channel. So for today, ang video natin is all about ZK Sync era, mainnet na transactions. So weekly transaction natin to and unfortunately nakamiss ako ng 2 weeks na transaction and sana nakapag-transact kayo by exploring their ecosystem. So proceed tayo sa ating first step. So ang gagawin natin is magkakreate tayo ng safe wallet. So para magawa natin yun, punta tayo sa kanilang website, magkakreate tayo ng account, add up natin yung account natin by adding 2 wallet addresses. So one is yung mismong wallet na nakakonect doon. And then next is yung isa pang address na meron kayo sa MetaMask nyo. So dapat nakatabihan parehas or dapat secured yung dalawang wallet addresses na yan. So set threshold natin as 1. So papakita ko sa inyo mamaya kung para saan tong mga to. So proceed tayo sa kanilang website. So as you can see, ito yung website ni Safe Wallet. So ang una natin gagawin dito is syempre kukonect yung wallet. And nakakonect na ako. Tapos create natin yung account natin. So click natin itong create new account. And then syempre input nyo lang yung name na gusto nyo. So sa akin Koro NFT. And then click natin itong next. Pag-click nyo ng next, mapupunta kayo dito sa section na to, which is my owner name tapos address. So yung sa akin, ang nilagay kong owner name do sa mismo main wallet ko is main, yung owner name ko. Tapos yung second na inad ko, which is yung isa ko pang MetaMask na wallet. So under lang din siya dito sa same seed phrase ng MetaMask ko. So dapat ingatan nyo talaga siya. Nilagay ko is secondary yung name, tapos yan, pinis ko lang yung mismong address. So threshold yung nilagay ko sa steps kanina, so 1. So ang recommended nila kasi is ito yung lagay nyo na threshold. So kasi ang mangyari dito, tuwing magta-transact ka gamit si Safe Wallet, dapat dalawa yung mismong magko-confirm. So ako nilagay ko 1 lang para ako lang mismo magko-confirm para hindi hassle. So pero guys, again, itong Safe Wallet is para sa multi-signatures or multi-sig. Meaning is hindi magko-confirm yung transaction if ever ang nakalagay na threshold dito is 5 or more. So kung ano yung nakalagay ditong threshold, yun yung kailangan mag-confirm ng transaction. So mas marami, mas safe. Pero for the sake of these steps, no, nilagay ko is 1 lang para hindi hassle sa paggagawa ng mga steps natin. So next natin to. Ayan, as you can see, nandito yung parang review or summary, no, name, tapos yung dalawang wallet na inad ko, tapos threshold is 1. So kahit sino dito sa dalawa na to yung mag-confirm ng transaction is gagana yung transaction ko gamit si Safe Wallet. And then may network fee na babayaran, so malit lang naman siya. So click natin yung next ulit. And guys, may babayaran tayo ng konting gas fee. So $0.4 lang. So confirm natin yan. And guys, as you can see, ready na yung Safe Wallet natin. So click natin itong start using Safe Wallet. So going back dito sa step natin. So tapos natin itong first na steps natin, no, which is yung mag-set up tayo ng Safe Wallet. So next natin is magsasend tayo ng funds dito sa Safe Wallet natin. So as you can see dito sa mismong Safe Wallet natin na dashboard, so wala pa tayong assets, so wala tayo ditong Ethereum. So kahit nakakonect yung wallet nyo guys, dapat magets nyo na hiwalay sila ng assets. So yung nandito sa mismong MetaMask natin is hindi mo makikita dito sa mismong Safe Wallet. So isasend pa natin siya. So yun yung gagawin natin right now. Magsasend tayo ng Ethereum from MetaMask papuntang Safe Wallet. So gagawin lang natin is copy natin to. Tapos ako guys, pinis ko siya dito sa mismong notepad ko. So para hindi ko siya mawala, no? And guys, note ko lang kapag nag-paste kayo or nag-copy kayo from Safe Wallet, nakakopy rin yung mismong nandito sa unahan, which is yung ZK Sync. So gawin nyo guys, copy nyo ulit siya, pero this time wag nyo sama yung ZK Sync kasi ipipaste natin to dito sa MetaMask natin and magsisend tayo ng Ethereum. So click natin yung send, tapos paste natin yung mismong address na yan. Tapos ang sisend ko is 0.037. So magbigay kayo ng allowance guys, huwag nyo sagarin yung balance nyo na nasa MetaMask kasi baka mawalan kayo ng pang gas fee. So yan, around $60 yung sisend ko. So click ko lang yung next. And guys, tapos sisend nyo rin dun sa mismong wallet address na Safe Wallet natin. And guys, pending yung transaction natin and then hintayin natin ito matapos hanggang sa ma-receive natin siya dito sa mismong Safe Wallet natin. Guys, going back dito sa Safe Wallet natin, as you can see, meron nang nakalagay na tokens 1. So, ibig sabihin niya meron tayo isang token which is yung Ethereum. Tapos, nandito yung value niya, 59.84. So, if ever hindi siya nag-reflect kahit tapos na yung transaction nyo, refresh nyo lang siya guys. So, pwede mo click tong view asset para makita mo. Ayan.
Ether or Ethereum. So 0.037, ito yung sinend ko. And then ito yung value niya, and then mamaya i-send ulit natin to sa MetaMask natin. So kayo nang bahala kung i-send nyo siya ulit or gusto nyo siyang i-leave dito sa mismong safe wallet nyo muna for a certain period of time. So guys, paalala ko lang na i-send yung Ethereum is from zkSync Era mainnet din. So huwag kayong mag-send ng galing sa ibang network kasi hindi niya yan matatanggap or baka malost yan sa mismong blockchain. So tapos na tayo sa pag-setup ng mismong safe wallet, tapos pag-fund ng safe wallet. So next natin is yung paggamit ng mismong safe wallet. So paano nga ba siya ginagamit and kino-connect sa mga dApps or applications sa Web3. So guys, pagpunta nyo dito sa dashboard ni Safe Wallet, makikita nyo dito yung button na Use Wallet Connect. So click nyo lang yan, tapos click nyo yung Continue. Tapos ako guys, hindi ko to i-allow permission ng camera. So click ko lang ulit yung Continue. And then makikita nyo dito, mapupunta kayo dito sa Wallet Connect na mismong interface. So yung QR code or connection link na to is makikita mo kapag ka magko-connect ka na sa mismong dApps. So papakita ko sa inyo sa ating mga succeeding steps. So tick natin to kasi tapos na natin to. And may note ako dyan, itong step na to is needed for the succeeding steps. So punta tayo kay 1inch para makita nyo agad kung paano ginagamit si Wallet Connect. So yun guys, nandito tayo kay 1inch website, no. So from Ethereum, gagawin natin tong network natin kay zkSync Era. So click nyo tong Connect Wallet. And so ang makikita kayo dito, no. So ang click nyo dito, so dalawa siya, Wallet Connect and Wallet Connect Legacy. So ang gagamitan natin dito guys is yung Wallet Connect Legacy. So click mo yung Wallet Connect Legacy. Then ito yung QR code na mismong ilalagay natin dun sa mismong safe wallet. Then so kasi may lalabas na QR code or pwede mong copy to clipboard. Click mo tong copy to clipboard, tapos lagay mo siya dito sa connection link. Ayan, as you can see, nakakonect na tayo sa 1inch gamit yung safe wallet natin. And pag bumalik kayo dyan, as you can see, yan, nakakonect yung mismo wallet natin. And nandito yung balance natin sa ating safe wallet. So ang gagawin natin dito guys is mag-swap tayo ng Ethereum papuntang USDC. And as you can see, ang nalagay ko is 0.03. May matitira pa akong 0.007 pang gas fee. So click ko yung swap. And then guys, kapag ka kayo dito, mag-confirm ng transaction, hindi siya mag-auto pop up. So balik ka dito kay Safe Wallet. And as you can see, pwede mo siya dito i-confirm. So click natin to execute. Then after nyan, syempre, confirm pa rin natin siya kay MetaMask natin. And as you can see, naglo-load yung mismong transaction natin or yung pag-swap natin. And nasubmit na siya pero hindi pa siya mismong tapos mag-swap. As you can see, balance natin is 0 pa. So hintayin natin ito matapos bago dumating yung mismong USDT natin or USDC. And as you can see, tapos na yung transaction natin. And pag makikita nyo dito sa 1inch, meron tayong balance na USDC. And nabawasan na yung mismong Ethereum natin. So ganun lang siya kadali gamitin guys. So instead of MetaMask, ang gagamitin nyo lang is si Safe Wallet. So tapos na tayo dito guys sa step na to. So next natin is kay Velocore. So same lang yung gagawin natin. Tapos ang gagawin naman natin is USDC papuntang Ethereum. So pagpunta nyo dito guys kay Velocore, ito yun. Connect nyo na yung wallet nyo, yung safe wallet nyo. So wallet connect, click nyo to. Then copy to clipboard. So hanapin natin yung copy. And then guys yan, pagpunta nyo dito kay Velocore, click nyo lang tong connect wallet. Tapos select nyo tong wallet connect. And then click nyo tong open na to, which is yun dito sa button na to. So yun, nalabas yan. Copy nyo to, connect your wallet. Tapos punta kayo safe wallet. Tapos disconnect nyo muna yung 1inch nyo na nakalagay dito kanina. Tapos paste nyo tong bagong connection natin para kay Velocore. And as you can see, nakakonect na tayo kay Velocore. And pagbalik natin, yan, connected na siya. So ang gagawin natin dito is USDC, pabalik ng Ethereum. So max natin yan. Tapos i-swap natin siya. And then guys, kapag execute tayo ng transaction, dito natin siya kay Safe Wallet i-execute. And guys, yung una nating kinonfirm is yung pag-approve lang ng USDC spending. So hindi pa yun yung mismong swap. So hanapin natin dito. So dapat lalabas pa siya dito, no. So click ulit natin yung swap kasi yung una nating kinonfirm is yung pag-allow ng USDC na spending. So yan, execute natin to. So guys, kay Velocore nga pala, so di ba kanina na natin siya, na-approve natin yung spending ng USDC. So next natin is yung mismong pag-swap. So gumamit ako ng ibang browser kasi medyo nagkakaproblema dun sa same browser kung saan ako nag-accept or nag-approve ng spending ng USDC. So I suggest ganun, no, lipat na lang kayo sa browser if ever may problem yung Safe Wallet dun sa pag-approve ng mga transactions. Kasi nag-contact ako sa support nila and then yun yung sinuggest nila. Either mag-clear ako ng cache ko tapos restart ko yung browser or gumamit ako ng ibang browser. So para mas madali, imbis na mag-restart ako and then mag-clear cache, ang ginawa ko is ibang browser na lang ginamit ko. So meron naman akong isa pa ditong browser which is yung gamit ko. So same lang sila, Brave browser, pero ibang profiles yung gamit ko. So as you can see, yung swapping natin is indexing na siya. So processed and then indexing, tapos transaction executed na siya mamaya. So hintayin natin siya matapos.
So guys, medyo matagal siya mag-process pero chinek ko siya doon sa kabilang browser na ginagamit ko, which is yung mismong gamit ko kanina for safe wallet talaga. And nakalagay doon sa asset ko is nasa Ethereum na siya. So nawala na yung USDC natin. So I think okay na yung transaction natin dito. And then, pag nakita nyo sa transaction list natin, success naman siya. So pwede nyo na siguro close yung mismong transaction na to if ever, no. So basta nakalagay naman siya dito and sa assets nyo, nakalagay naman dito is nasa Ethereum na siya. So, pwede tayo mag-proceed sa ating next step. So, yun guys, heading back over dito sa ating steps. So, dito ulit tayo kay safe wallet, no? So, ang gagawin natin right now is optional step siya. So, pwede siyang skip if ever gusto nyo i-retain or i-maintain yung ETH nyo sa safe wallet nyo. Pwede nyo skip tong step na to. Pero ako, babalik ko sa MetaMask ko yung Ethereum na nasa safe wallet ko. So, proceed tayo dito sa step na to. And as you can see dito sa dashboard ni safe wallet, click nyo na tong assets. Tapos, under dito sa Ether or Ethereum, click nyo yung send. Tapos, paste nyo dito yung wallet nyo na MetaMask. So, ako ito yon yung 1CB yung una. So, ito siya, yung main. So, click ko lang siya. Tapos, click ko yung max. So, wala akong iiwanan ditong Ethereum sa safe wallet ko. So, kayong bahala kung gusto nyo i-maintain dito or magtira kayo ng content. So, ako kukuhanin ko lahat. So, click ko yung next. Then, execute natin to. Ayan, tapos confirm natin sa MetaMask. So yun guys, hintayin natin ito matapos hanggang sa matanggap natin doon sa MetaMask natin or doon sa MetaMask address natin yung mismong Ethereum natin. So yun guys, as you can see, mabilis lang naman siya mag-process, no? So nandito na siya agad, yung mismong Ethereum natin. So nadagdagan na yung ETH natin dito sa mismong MetaMask natin. Tapos pwede tayo mag-proceed sa next step natin. As you can see, wala na tayo dito yung Ethereum. So next natin is mag-mint tayo nitong ZK Sync Beta Pass. So ito is galing kay Roms, no, tong alpha na to. So ginawa niya, nakita niya yung mismong project na to, and then nakita niya is niretweet naman to ni ZK Sync. So medyo may recognition siya kay ZK Sync era mismo. So you can see ito yung Twitter ni ZK Sync, tapos ito niretweet nila yung mismong tweet ni Ally, which is ito nga yung mismong beta pass nila na pwede mong i-mint. So pupunta tayo sa mismong website nila and i-mint natin tong mismong beta pass na to. And guys, nandito tayo sa link ni Ally. Dito mismo yung minting ng kanilang beta pass. So click natin itong Mint Your ZK Sync Beta Pass. So guys, ang price nga pa nito is 0.005. So around $8, no. So click natin yung confirm. And guys, as you can see, minted plus 10,000 points for activation. So hindi ko pa alam kung para saan to or yung para saan yung activation nila, pero nga pwede kang kumuha ng extension ni Ally. So yun guys, ang ginawa ko is inactivate ko siya yung Ally ko. So download ako ng extension niya. So click ko lang yung link and then na-redirect naman ako dito sa mismong main website ni Chrome Web Store or Google Chrome na web store, no. So yun nga, in-install ko yung Ally extension, tapos kinonect ko lang yung mismong MetaMask wallet ko. So ang ginawa ko, hindi ko in-import yung mismong seed phrase. Ang ginawa ko is connect ko siya via mobile. So in that way, medyo mas safe ako, no. So hindi ko in-import yung seed phrase ko. So next step natin is kay zk.me or .me. So ito guys, hindi ko siya natapos kasi medyo naglolo ko siya dito sa registration or sa pag-activate ng mismong profile ko. So pakita ko siya sa inyo. Tapos yung ito yung mismong website niya. Tapos nandito na ako actually sa step na pangalawa. So verify your real world identity. And medyo hindi siya maayos pag nag-scan siya ng ID. So hindi ko siya ma-proceed. Pero yung iba kasi natapos nila to. So siguro try nyo na lang. So depende siya siguro sa cellphone. So yung cellphone ko kasi. So try nyo na lang siya guys. Kasi yung iba natapos naman tong step na to. And ako ito try ko na lang siya next time. So ang gagawin nyo dyan, ayan nga, rebind yung wallet nyo, tapos verify nyo yung real world identity nyo, which is kailangan nyo mag-scan ng ID, plus Twitter status proof, and then Steam status proof. So para saan ba to guys? So Web3 digital identity siya. So if ever siguro magkakaroon tayo ng anti-CBIL si ZK Sync, siguro pwede rin niya to magamit, no. So hindi ko naman sinasabi na lahat ng Web3 identity is kuhanin nyo, pero nga as much as possible, if madali lang naman kuhanin yung mismong Web3 identity na yun, is kuhanin nyo na siya. So yun guys, hindi ko siya mapapakita sa inyo, pero nga very straightforward lang naman yung steps niya dito and sundin nyo lang siya. So for our next step guys is mag-swap tayo ng Ethereum papuntang USDC and then gagamit tayo ng Sync Swap para dito sa step na to. And guys, as you can see, nandito tayo kay Sync Swap and syempre hindi na si Safe Wallet yung gagamitin natin. Originally guys, dapat si Odos yung gagamitin ko, pero as you can see, ayan, hindi siya makakita ng routing and wala siyang ibang makita. So kahit i-refresh mo yung path niya, so hindi siya makakita or so hindi ka makapag-swap dyan. So si Sync Swap na lang yung gagamitin natin. So yan, 0.03 swap ko siya sa USDC. So click natin yung swap. And then guys, after natin mag-swap ng Ethereum papuntang USDC, gagamit tayo ng Satory.finance. So ang gagawin natin dito is mag-deposit tayo ng USDC. So dapat below 1k US dollars lang, kasi kapag above dyan, hindi mo siya ma-withdraw kasi may limit na 1k US dollars yung withdrawal nila every day.
So yan, gagawin lang natin dito is magde-deposit tayo ng USDC. So kayo nang bala sa amount. So any amount naman yan. Basta hindi siya lalagpas ng 1k US dollars. Tapos make some transactions like swap, place limit orders, and close market orders. And then after nyan, kapag katapos na tayo, i-withdraw natin yung dineposit nating USDC pabalik sa ating MetaMask. So guys, as you can see, nandito na tayo kay zkSync.zatory.finance. So yan, kukonect nyo yung wallet nyo, tapos click nyo to, drop down, tapos deposit kayo ng konting USDC. So yan, as you can see, kita nyo yung balance sa wallet natin, which is yung in-swap natin kanina. No? So ako, deposit ko lang is 10 USDC lang or 15. Try nyo, kahit kayo nang bahala, no? So yan, confirm natin. Then syempre may transaction fee siya, so babayaran natin siya. So una is approve muna natin yung spending niya, and then tsaka pa lang natin siya talaga i-deposit. And guys, confirming yung deposit natin, and then wait natin ito matapos, tsaka tayo pwede mag-transact dito sa loob ni Zatory Finance. And guys, as you can see, tapos na yan, nag-succeed na yung transaction natin, na-deposit na yung USDC natin, which is nandito na siya, nag-reflect na siya sa assets natin. And then yun nga, pwede tayo mag-transact dito, long, short, kayo nang bahala. So para kayo nagtitrade dito. So hindi mo naman siya kailangan seryosohin, kasi ang gagawin lang natin dito is magkakaroon tayo ng transaction dito. So another contracts kasi to, and additional transaction for zkSync Era mainnet. And then guys, sa baba makikita nyo dito yung position nyo, orders, bills, funding, and then assets. So yan, as you can see, parang ano siya, history, nandito siya. So ang bala ko lang dito is magkaroon ng 10 transactions, no? So paulit-ulit lang gagawin ko, place limit, tapos ko-close ko siya, tapos yun nga, pwede rin namang short, so kayo nang bahala. Basta mas possible, magkaroon kayo ng transaction dito sa loob ni Zatory Finance. So ito, timelapse ko to para makita nyo lang kung paano ko ginagawa yung mabilis na transaction dito na 10 transactions. So guys, meron pala ditong minimum amount para makapag-trade ka. So kailangan is around 0.01 kapag ka nagpe-place ka ng order. So ayan nga, imbis na 15 USD yung balance natin dito is nag-add ako para 35. So 0.01 kasi is equivalent to around 16 USD. So yan, dinagdagan ko lang para makapag-place ako ng order. So siguro hindi na lang 10 transactions yung gagamitin ko dito. So around mga 4 transactions lang, no? So kayo nang bahala. So yun nga, kailangan lang is magkaroon tayo ng transaction. So imbis na 10 kasi baka mataas yung fee dito and malaki yung mabawas sa USD natin. So 4 transactions lang yung gagawin ko. So yun guys, as you can see, natapos tayo sa mga transaction natin, and yung transaction nyo is makikita nyo siya sa fields. So meaning is na mga na-filled na order nyo. So as you can see, meron akong buy order tsaka mga sell order. So kahit ilan guys yung gawin nyo, no? So mahalaga lang naman is magkaroon tayo ng transaction dito sa loob ni Zatory Finance. So after nyan, syempre nabawasan yung natin USD. So kanina 35 to, so nabawasan siya ng around 0.20 something, no? So sa fees yan, tsaka may konting talo kasi talo yung natin, no? Yung pag-predict natin. So leverage ko naman kay S1 lang, and maliit lang yun. So siguro yung mga fees lang talaga yung tumalo sa atin dito. So yun nga, around 0.20 something US dollars lang yun. So wala pang 50 pesos. So next natin gagawin is withdraw na natin to palabas ng Zatory Finance. So pabalik siya sa ating MetaMask wallet. So yan, max natin, then USD yung currency or asset, and then confirm. And then guys, after nyan yan, may confirmation din siya ng withdrawal parang sa deposit kanina. Wait nyo lang yan matapos, and then kapag pumunta na yan sa mismong MetaMask nyo, i-swap natin siya papuntang Ethereum ulit. So yun nga, after nyo ma-withdraw yung USDC nyo and makapag-trade dito, no? So yan, tapos na tayo sa step na to kay Zatory Finance. Yung USDC natin, i-swap back natin siya papuntang Ethereum para sa ating last step. And guys, nandito tayo kay Velocore, and yan nga, kukonect nyo lang yung zkSync Era mainnet nyo na MetaMask wallet or network, tapos yan, USDC papuntang Ethereum or ibabalik natin siya. Max mo siya 100% and then click swap. And then guys, after nyan, tapos na tayo sa mga transactions natin for this week dito kay zkSync Era mainnet. So yan, sana nakatulong to sa inyo, and madami-daming transaction yung nagawa natin, no? And if ever nalilito kayo, no, or may comment kayo, suggestions, gano'n, pwede kayo mag-leave ng comments sa ating comment section. Or if may gusto kayong clarify, pwede rin mo kayo mag-message sa akin via TikTok and Facebook. Yun lang guys, and good luck sa mga airdrop hunting natin.